it is very plausible that he knows everything. And even under the rules of the command responsibility. Welcome back po. Kausap pa rin natin si Congresswoman Joson, si Ginoong De Castro, si Attorney Caluya at si Ginoong Dino. Attorney Caluya, ano ba nangyari sa Lenny Villa case? Yung dalawa hong na-convict ng homicide ng Court of Appeals, na-downgrade to yun na nga, reckless imprudence resulting in Because homicide. at that time, wala pa. Dahil noon wala pa itong Republic Act number 8049. 8049. At tama ho yung sinabi ni Chairman Dino, naging reaction ho ito dun sa Lenny Villa. Hold your comments, ha? Sige. Kaya nagkaroon itong Republic Act 8049. Okay, ano pa nangyari? Yung apat ho na-upgrade yung kanilang penalty. Pero ganun pa rin, reckless imprudence resulting in homicide. So, nagsama-sama na ho yung mga anim na yon in that same penalty. sa Supreme Court po. Yun na nga ho ang decision ng Supreme Court. Coming from the decision of So, Court yung of Appeals. now go back. Yung sa Court of Appeals po, ano nangyari? Yung sa Court of Appeals ho, inacquit ho nila yung 19. 19. Oo. Okay. Kaya pagdating doon sa Supreme Court, na-upheld yon on ground of double Yung jeopardy. RTC po? Yung RTC ho, kinonvict ho yung 26. Kinonvict. Okay. Ano problema mo doon? Yun ang problema natin eh. Kaya masakit ang dibdib nung magulang ni Lenny. Bakit? Nasa RTC, convicted yung 26. 26 ha? Yeah. Pagkatapos, pagpunta sa Court of Appeal, 19 agad yung inakwit. No? Tapos yun na nga, tumagal ng 31 years? After 31 years? 1991. So mga 21? 21 years. Imagine, tas ito yung sasabihin ng Supreme Court, wala pang anti-hazing. So anong ikakaso natin niya? Murder. Dahil pinatay nila yung tao eh. Yun ang masakit dito, no? Pero extenuating circumstance ba na nag-agree si Lenny sa nangyari sa kanya? Okay, sabihin na natin kung pumasok ka sa pero yan ba ang magiging kapalit ng iyong pagsali sa isang fraternity? Ang patayin ka? So ano yung pangarap ng magulang mo sa'yo? Wala na. Kamukha nga ng isa kasama natin sa APO na maganda lang yung mga project nila pero may napatay pa rin sa inyo. Si EJ Intan. Baka meron pa rin. Meron pa rin. Ito, namatay pa sa Makati University. Makati University Tapos ngayon, alam mo nangyari dito, yung mismong judge napakawalan yung 11 hanggang 16 doon sa kay Judge Honorio Guilao. Okay. Sa Makati RTC. Kaya yun nag-uumiyak ang pamilya nitong namatayan na to. Okay, pakinggan natin si Apo. Yung Apo, ano nangyari? Sir, kasi po yung Makati University is a petitioning chapter. Yes. So, wala pa po kaming hold dun sa petitioning Wala kayong group. hold. Otherwise, na-recognize po namin kayo at meron kayong membership number sa amin, sa database, Okay. Yes. you are a member of Alpha Phi Yung pala Omega. wala pa silang hold eh. Pero kung wala pa kayong hold doon sa at least meron naman siguro yung kamukha ng sinasabi natin, umaandar na itong batas na to na anti-hazing o kung regulation na kung saan dapat yung pamahalaan ng Makati University acknowledge ba itong mga fraternity na ito? Nakalagay sa yan. Ito ho ba yung nagbibigay sa inyo ng konting idea ng pag-amend po ng batas? Ang nakikita ko kasi, Dong, ang mas problema yung doon sa interpretasyon at saka sa implementasyon. Implementasyon, yes. Oo. Interpretation because of the judiciary. Pero ang problema po, 8049 was not yet enacted at the time. Yung Lenny Villa case. Wala pa. Yes, oo. Pero itong binabanggit EJ, natin. Intian, ando na. At saka itong kay Mendez na sa Sigmaro sa UP, if you remember, ito yung napatay, dinala sa ospital dito sa veterans. Pagkatapos, yung doktor na nagdala dyan, I don't know kung ano na nangyari dito. Wala tayong balita, pero nakasuhan ba? Panahon na po para ma-abolish ang mga fraternity po. Hindi naman, kasi kapatiran din yan. Pero Kapatiran maganda yung binanggit ng ating Brad sa APO na nag-iiba na yung sistema. Dahil palagay ko, marami rin na rin yung naniniwala na hindi mo nasusukat yung katapatan, yung integridad, yung loyalty sa pamamagitan ng physical pain Yung tolerance. Justice Secretary po, siya po ang nag-organize ng sorority, hindi ba? She's one of the founders of the sorority, hindi ba? Na
is related to Lambda Rho Beta. O paano po yun? Yun na nga eh. Kasi di ba, ang pagkakaalam ko na yung mga sumasapi sa fraternity at mga sororities, isa yung pangako na kapag ka ikaw ay naging kapatid namin, na yung ating mga naging successful, yung mga may poder nating mga kapatid, ay o may influensya, ay magkakaroon ka ng makakatulong. Oh yes. Preferable support. Makakatulong. Kaya dong yan ang pakiramdam namin mga victim eh. Pagka dimbawang nagkakaroon ng injustice, baka kabrad nito itong mga nakapatay dito sa mga biktima. Pero bakit ba sumasali ang isang tao? Siguro protection. Lalo, alam mo, ang nakakaawa dito yung mga talagang gustong sumali sa fraternity, yung mga nasa probinsya. Yung mga probinsya. Kasi pagdating dito sa Maynila, wala silang kasama, wala silang kapatid, wala silang kilala, wala silang masandalan. Yung pala, isasandalan nila, yun papatay sa kanila. Di ba? Yan ang kaya nakakalungkot nga, no? Kamukha niyan. Nakita na ako sino yung pagkapatay kay Marvin, na kung saan yung leader ng fraternity doon sa Sambeda lumutang na. At malinaw na yung kotse niya ginamit doon sa bakit hindi pa na sama agad doon sa pagka nasampahan ng kaso? Anong analysis mo? Bakit di sinama? Brad, kasi nandoon. Okay. Yun ang malungkot nga dito. Ano bang ginagawa? May batas na. Kanina pinag-usapan natin, ang linaw-linaw. Na pagka ikaw ay nandoon, may kaalaman ka sa pangyayari, kasama ka na doon sa mga kakasuhan. Pero yung concept ng hazing na ginamit sa batas ay ang hazing and initiation are interchangeably used from a title act, an act regulating hazing and other forms of initiations, rights in fraternities, sororities, and organizations providing penalties therefore, hazing allowed if it is regulated. Ayun na nga eh. Kung gusto nga sana nila na manaki talaga ng ang gawin ng mga fraternity, kamukha na sinabi ng Apo, parusahan mo yan, pagtanimin mo ng 100 puno. We'll take another break, magbabalik ang Decalibre. On the basis of yung mga nakalap na mga ebidensya rin ng PNP, because PNP is the lead. I think part of the evidence is yung mga vehicles, di ba, na they were able already to trace certain vehicles to some of the members of the fraternity.